Bago sinimulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, simple lang ang mga patakaran sa malalayong pag-atake. I-program at paputukin ang misil, umaasang tatama ito. Habang umiiral pa ang mga patakaran para sa tradisyonal na misil, patuloy namang nag-i-innovate ang Ukraine at may bago silang naisip. Hybrid na sandata na pinagsasama, ang pinakamahusay na katangian ng drone at misil, magdudulot ng kaguluhan sa Russia. Ito ang revolusyon ng drone-missile hybrid na hindi kayang sagutin ng Russia. Ayon sa UATV English, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng long-range na digmaan noong nakaraang taon. Hindi nangyari ang pagbabagong ito ng biglaan. Bunga ito ng unti-unting pag-aayos sa mga bagong teknolohiya na pinagsama sa mga umiiral na teknolohiya upang makalikha ng isang bagay na talagang bago. Noon, malinaw ang pagkakaiba. Drone ay drone. Cruise missile ay cruise missile. Habang papalapit ang 2026 ito ang nakikita natin. Ang dating magkahiwalay na mga sandata ay nagkaroon ng malabong hangganan na tila wala na. Huwag ninyo kaming intindihin ng mali. Pareho lang naman ang gusto naming resulta. Ang isang sandata ay pinapaputok sa isang target na may layuning wasakin ito. Ngunit ang nagbago ay kung paano ito nakakarating doon, kung paano ito gumagana sa aktwal. At ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay ng bagong antas ng estratehikong lalim sa kung paano isinasagawa ng Ukraine ang kanilang malalayong pag-atake laban sa Russia. Mamaya sa video, ipapaliwanag namin ang kahalagahan ng ebolusyon ng drone missile hybrids para sa Ukraine. Pero para maintindihan ito, kailangan muna nating malaman ang dati nitong anyo. Bago lusubin ni Putin ang Ukraine, may cruise missile at drone. Malinaw ang pagkakaiba ng mga ito, kaya magkahiwalay ang kategorya ng mga sandatang ito. Ayon sa Missile Defense Advocacy Alliance, hindi komplikado ang operasyon ng cruise missile. Ang ganitong missile ay tulad ng ballistic missile sa bilis at eksaktong paghahatid ng payload sa target. Magkaiba sila ng paraan sa pag-abot ng target. Bago ilunsad ang cruise missile, tinutukoy muna ng operator ang target. May onboard navigation system ang missile kaya diretso itong lumilipad papunta sa target. At syempre, naroon ang pangunahing pagkakaiba, kung saan ang cruise missile ay nananatili sa loob ng atmosfera ng mundo, samantalang ang ballistic missile ay lumilipad sa labas nito. Pangkalahatang paglalarawan lang ito ng cruise missile, pero sapat na para ihambing sa mga drone, ayon sa sentro para sa kontrol ng armas, at hindi pagpapalaganap. Ang cruise missile ay pinapagana ng jet engine tulad ng eroplano, at pwedeng ilunsad mula sa himpapawid, lupa o dagat. Depende sa uri, kadalasan self-guided ang mga missile. Kaya kapag nailunsad, wala nang kontrol ang operator. Ang mga mas modernong uri ng cruise missile ay maaring may mga kamera sa kanilang unahan at ilang manu-manong gabay na tampok. Ito ay isang bahagi na nakikita na natin ang pagkakapareho sa mga drone. Sa madaling salita, tutok at putok ang cruise missile, tapos hihintayin mo na lang. Iba naman ang mga drone sa tradisyonal na anyo. Karaniwan silang mas maliit kaysa sa mga missile, na maaring magdulot ng matinding problema sa mga air defense system sa pagsubaybay. Lalo na sa mga short-range na drone tulad ng first-person view drone na ginagamit sa mga frontline. Dahil maliit ang sukat, huli na para sa sundalo o operator ng kagamitan na kumilos kapag nakita ang paparating na drone. Mas mura ring gawin ang mga drone, kaya naman maaari silang gamitin ng maramihan o sabay-sabay sa paraang hindi kayang gawin ng mga missile. Kayang magpadala ng cruise missile ng bansang may sapat na pera at malaking imbakan para tamaan ang target. Sa tulong ng drone, kaya ng bansa ang maraming sabayang atake sa murang halaga. Nalilito ang depensa at mas tumataas ang tsansang matamaan ang target. Mas malaki ang kontrol ng operator sa drone kaysa sa cruise missile. Mas malapit ang operator sa drone, mas kontrolado niya ito. Pwedeng paikutin ng operator ang drone at maghintay ng target habang may baterya. Kaya't kaya nitong umatake sa kahit anong makita. Hindi na kailangang iprograma para sa particular na target. Kapalit nito, mas mabagal at madaling tamaan ang mga drone, at mas maliit din ang kaya nilang kargamento kaysa cruise missiles. Dahil magkaiba ang dalawang sandatang ito, madalas sabay itong gamitin. Tulad ng Russia, na sabay nagpapalipad ng drone at missile sa mga pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Halimbawa nito, ang pag-atake ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 3.
Tinapos ni Putin ang umano'y tigil putukan sa pag-atake sa energy target ng Ukraine gamit ang 450 drone at 71 misil. Ito ang naging pinakamalaking pag-atake sa loob lamang ng isang gabi laban sa Ukraine mula noong Disyembre 27. Ang layunin ng ganitong kombinasyon ng pag-atake ay upang malito at mapuno ng mga drone ang depensa sa himpapawid ng Ukraine at posibleng makapinsala kung may ilan sa mga ito ang makalusot. Pero ang tunay na sandata ay mga misil. Ginagamit ang drone swarm at misil para malusutan ang depensa sa himpapawid at tamaan ang mga target ng Russia. Ito ay isang taktika na hindi talaga nagawa ng Ukraine. Wala silang sapat na imbakan ng misil. Gayunpaman, may mga pagbabagong magdadala ng malaking epekto sa Ukraine. Malalaman mo rin kung paano ito magbabago sa nabanggit sa simula ng video. Ang hangganan sa pagitan ng cruise missiles at drones ay hindi na kasing linaw tulad ng dati. Nakita na natin ang mga palatandaan ng paghalo ng mga hangganan na ito nang magsimulang gumawa ng rocket drones ang mga makabagong tagagawa ng drone ng Ukraine. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang mga ganitong uri ng drone ay gumagamit ng mga rocket o kombinasyon ng mga makina para makamit ang mas mataas na bilis kumpara sa mga traditional na drone. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga pakpak o katulad ng mga bahagi na nagbibigay daan sa ilang antas ng kontrol ng operator habang lumilipad. Ang rocket drone ay kayang long-range flight tulad ng cruise missile at pwedeng gamitin sa surveillance, reconnaissance, at target simulation. Hindi lang sa pag-atake. Ang huli dito ay nangangahulugan na ang drone ay umaakto bilang pain. Sabi ni UATV, hindi na mababagal o maingay na target ang mga long-range drone. Karamihan ay autonomous at may jet engine tulad ng cruise missile. May ilan na umaabot sa subsonic speed at kayang magdala ng warhead na ilang daang kilo, kaya halos kapantay na ang pinsala sa iba. Ang pinakamahusay na mga drone ay kayang lumipad ng lampas 1,000 kilometro o 600 milya, kaya nilang tamaan ang mga target na dating hindi maaabot. Nag-a-adapt na rin ang mga cruise missile at ang mga pinakamodernong version ay nagkakaroon na ng mga katangiang tulad ng sa mga drone. Nabanggit na natin ang mga kamera sa harap at ang kakayahang dumikit sa lupa habang lumilipad. Idinagdag pa ni UATV na ang ilang modernong cruise missile ay kaya na ring makilala ang mga target gamit ang machine vision. Ibig sabihin, gumagamit na rin sila ng AI na katulad ng sa mga drone. Kaya nilang baguhin ang ruta ng cruise missile habang nasa ere gamit ang updated coordinates para makaiwas sa air defense system. Ngayon, mapapansin mong nagiging manipis na ang pagkakaiba ng cruise missile at drone. Tinatanggal na ng Ukraine ang linyang iyon. Ang bagong long-range drone ng Ukraine, dinevelop mula 2024 at lumitaw noong 2025, ay pinagsasama ang mga katangian ng drone at cruise missile sa bagong klase ng sandata na maaring lumampas pa sa mga orihinal na nag-inspire dito. Noong Disyembre 2020, iniulat ng Kiev Independent ang bagong anyo ng teknolohiyang ito gamit ang terminong rocket drone. Ayon sa outlet, prioridad ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pagdevelop ng hybrid drone sa 2025 at nais niyang maging ganoon ang kanilang bansa. Makagawa ng 3,000 at 1,000 long-range drone at 3,000 cruise missile o missile-drone hybrid bago matapos ang 2025. Ipinaliwanag ni Fabian Heinz ng International Institute for Strategic Studies ang mga ginagawa ng Ukraine noon. Sila na talaga ang susunod na hakbang sa ebolusyon ng mga long-range, deep strike suicide unmanned aerial vehicle. Tulad ng maraming bagay, dahil sa teknolohiya, nagiging malabo na ang mga hangganan, sabi ni Heinz bago pa niya idagdag. Kayang gumawa ng Ukraine ng murang maliliit na missile system na madaling gawin pero sapat ang lakas para sirain ang importanteng target kahit nasa loob ng kalabang teritoryo. Dahil sa inobasyon, nabubura ang mga hangganan at nagkaroon ng hybrid na drone. Ayon sa Australian Strategic Policy Institute, malaking tulong sa depensa ng Ukraine laban sa Russia ang kanilang kakayahang mag-innovate. Malaking tulong ang mga sandata mula kanluran, pati ang bilis. Sabi ng institusyon, ang digmaan ay nagtutulak ng pagbabago sa teknolohiya. Noong 2022 sa Ukraine, ang mga bagong teknolohiya sa digmaan ay napalitan agad sa loob ng 7 buwan, pagsapit ng 2023. Noong 2024 naging 3
hanggang 4 na buwan na lang ang siklo mula sa dating 5 o 6. At pagsapit ng 2025, halos 4 hanggang 6 na linggo na lang ito, ayon sa institusyon. Sa madaling salita, mahusay ang Ukraine sa pagtukoy ng problema at mabilis na pagbuo ng bagong teknolohiya para lutasin ito. Sa hybrid drone, 2 problema ang lumitaw. Walang sapat na mga missile ang Ukraine at tiyak na kulang ito ng mga missile na kayang tumagos ng malalim sa loob ng Russia upang tunay na masaktan ang makinarya ng digmaan ng Russia. At kahit na mayroon itong mga long-range na drone na kayang abutin ang kinakailangang distansya, mabagal naman ang mga drone na iyon at kulang sa lakas ng armas na kailangan para makapinsala ng malaki. Sabi ng UATV, kung walang hanggang supply ng klasikong cruise missile, kailangan mong mag-eksperimento at mag-imbento. Ang nakakatawang bahagi dito ay maaaring hindi kailanman nagkaroon ng mga hybrid na drone at missile na lumalabas ngayon mula sa Ukraine. O kaya naman, baka mas matagal pa bago ito na-develop. Kung hindi inilunsad ni Putin ang pananakop, hindi mapipilitan ang Ukraine gumawa ng bagong sandata laban sa tradisyonal na armas ng Russia. Ang hybrid na drone ay isa sa mga resulta nito. Iba't ibang tagagawa sa Ukraine ang gumawa ng hybrid na drone. Bawat isa may sariling katangian. Ngunit, ito ay dinisenyo upang matupad ang pangunahing layunin na maging isang sandata na pinagsasama ang pinakamahusay na katangian ng mga drone at cruise missile sa iisang pakete. Tingnan natin ang 2 halimbawa na na-develop ng Ukraine. Ang Palyonitsia, isa sa mga unang hybrid na nabanggit ng Kiev Independent, ay inilunsad ng Ukroboronprom noong Setyembre 2025 matapos manatiling lihim ng halos 1 taon. Ang mga detalye nito ay parang karaniwang cruise missile. Sa unang tingin, kayang maglakbay ng hybrid drone ng hanggang 600 at 50 kilometro o mga 400 at 3 milya at maabot ang pinakamataas na bilis na 900 kilometro o halos 500 at 60 milya bawat oras. Ang mismong sandata ay may bigat na mga 300 kilo, kung saan 1/4 ng bigat nito ay mula sa 100 kilong warhead na katumbas ng mga 200 at 20 libra. Mabilis gumalaw at malakas tumama ang Palyonitsia, gaya ng cruise missile. May navigation system ito tulad ng cruise missile na pinagsasama ang satellite navigation at inertial system para makalipad ng mag-isa. Gayunpaman, makikita natin ang mga palatandaan ng pinagmulan ng sandata bilang isang long-range na drone sa pinakamababang altitude na 15 metro o 49 na talampakan, naging tampok sa balita ang Palyonitsia. Pero may isa pang kilalang drone missile hybrid, ang Flamingo. Katulad ng Palyonitsia, ang Flamingo ay parang cruise missile sa unang tingin. At marami rin itong tampok na mistulang missile. Ang layo na 3,000 kilometro o 1,864 milya ay nagpapahintulot na maabot halos lahat ng pangunahing target sa gitnang Russia. Sa loob ng abot ng hybrid, napakalaki rin ng warhead nito na 1,100 at 50 kilo o mahigit 2,500 libra. Ang warhead ng Flamingo ay tumatama na parang truck. Mabilis ang Flamingo na umaabot sa 900 at 50 kilometro o 500 at 70 milya kada oras. Kaya mas mabigat ang dala nito kaysa sa Palyonitsia sa ganoong bilis. Sabi ng International Institute for Strategic Studies, dahil dito, kabilang ang Flamingo sa pinakamalaki at pinakamalayong ground-launched cruise missile systems sa mundo. Hindi iyon lubos na tama. Kung titignan mong maigi ang Flamingo, makikita mo pa rin ang mga katangian ng drone. Lumilipad ito sa mababang altitude at may mga pakpak mahalaga para sa Ukraine. Ang hybrid drone missile na ito ay mas matipid at kayang magpalipad ng marami kumpara sa halaga ng traditional na cruise missile system. Oo, ang Flamingo ay cruise missile at drone. At iyon ang punto. Pinag-isa ng innovator ng Ukraine ang 2 magkaibang sandata para lumikha ng bagong uri ng sandata na magdadala ng malaking pagbabago. Narito kung bakit namin nabanggit ang mga gastos kanina. Gamitin natin ang Flamingo bilang halimbawa at ihambing sa traditional na cruise missile na natanggap ng Ukraine kamakailan. Ang gawa sa United States na Tomahawk, isang Flamingo, ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $500,000 para sa Ukraine. Mas mahal ang paggawa ng isang Tomahawk. Ayon sa Center for Strategic and International Studies,
Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng $2.2 milyong. Makikita agad ang kalamangan ng Flamingo. Kayang gumawa ng Ukraine ng 4 na hybrid na sandata kapalit ng isang Tomahawk na nagbubukas ng posibilidad ng long-range swarm attack laban sa mga target sa Russia. Nagiging posible ang mass production dahil mas mura ito. Hindi rin ibig sabihin na mas mahina ang sandatang ito ng Ukraine kaysa sa Tomahawk. Ang pinaka-longest range Tomahawk ay abot lang 500 km, mas maikli ng 300 milya kaysa Flamingo. At halos pareho ang bilis ng dalawa. Mas mabigat ang payload ng Flamingo. Higit doble sa Tomahawk, kaya mas malakas ang tama nito. Mas mura at malayo ang naaabot ng Flamingo. Kaya panalo ito lalo na sa hangarin ng Ukraine na magsagawa ng matitinding long-range na atake laban sa Russia. Ayon sa UAP, ang hybrid na sandatang missile at drone ay bangungot din sa depensang panghimpapawid ng Russia. Ito'y kaso ng pagharap sa hindi alam na problema. Ang cruise missile ay may iisang uri ng profile, habang ang drone ay may ibang uri ng profile at hindi nagbabago ang mga profile na iyon. Ibig sabihin, maaaring i-program ang mga air defense system para harapin ang mga ito sa iba't ibang antas ng bisa, depende sa sistema. Gayunpaman, ang mga hybrid na drone at missile ay maaaring umasta na parang parehong uri ng sandata. Mabilis o mabagal sila. Maaaring lumipad ng mataas o mababa. At maging predictable o sobrang tuso. Ayon sa UATV, mahirap labanan ang banta ng air defense system kung hindi mo alam ang paparating. Depende sa disenyo, pwedeng magmukhang drone o missile ang hybrid sa radar. Kung iba ang kilos nito, kaysa sa normal na sinusubaybayan ng air defense radar, nagiging magulo at madalas walang silbi ang tugon. Maaari pa ring tamaan ang hybrid drone missile, pero dahil sa hindi inaasahang kilos, mas tumataas ang tsansa nilang mabuhay na kailangan ng Ukraine ngayon. Bakit? Bagamat matagumpay ang deep strike strategy ng Ukraine sa Russia, marami sa drone nila ay hindi tumatama sa target. Tulad ng nabanggit ng The Military Show noong Disyembre, isang ulat mula sa Royal United Services Institute ang nagsasabing tanging 10% lang ng mga strike drone ng Ukraine ang nakakarating sa kanilang mga target matapos nilang malampasan ang air defenses ng Russia. Kapag mas protektado ang isang lugar, mas mahirap tamaan ito ng Ukraine gamit ang long-range drone. May potential ang mga hybrid na pataasin ang tagumpay ng Ukraine sa kanilang mga strike. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, malaking bagay na para sa Ukraine ang kahit 20% tagumpay, habang sinusubukan nitong pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia. Mas malakas ang hybrid na drone missile kaysa long-range na drone. Kahit 10% lang ang tagumpay, malaki pa rin ang pinsalang dulot nito. Ibig sabihin, kailangang baguhin ng Russia ang air defenses nila laban sa bagong banta. Lalo't napatunayang mahina ito sa mga drone ng Ukraine. Hindi tiyak kung paano haharapin ng Russia ang pagbabagong ito. Ayon sa United 24 media, ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng mag-adapt o bumagsak. At ang panig na nauuna sa teknolohiya ang may malaking tsansang manalo. Ang mga bagong hybrid missile drone ng Ukraine ay patunay na laging nauuna sila sa Russia, gaya ng ginagawa nila mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Habang nag-a-adjust ang Russia, patuloy ding magpapahusay at magbabago ang Ukraine sa mga meron ito. Pwedeng magbago ang mga hybrid na nakikita natin sa susunod na mga buwan. Ipinakita ng Ukraine ang mabilis nitong kakayahan magbago, na mahalaga sa kanilang kaligtasan. Halos tiyak nagagaling pa ang mga tulad ng Flamingo. May paparating ding mga bagong hybrid na drone at missile na idadagdag sa arsenal na walang sagot ang Russia. Tumpak ang sinabi ng UATV, habang ang mga mananakop na Ruso ay umaasa pa rin sa mga taktika ng pananakot, lumang doktrina, at malawakang pag-atake na kulang sa imahinasyon. Ang Ukraine naman ay bumubuo ng isang makabagong modelo ng malalimang opensiba sa digmaan. Sabi ng outlet, susi ang mga hybrid ng Ukraine para gumana ang modelong iyon. Mahalaga para sa Ukraine na patunayan na hindi ito nauuna sa panahon. Mukhang di na maiiwasan na mapasama ang mga sandatang tulad ng Flamingo at Paleonitsia sa arsenal ng modernong militar. At nangunguna ang Ukraine sa pagpapalaganap ng teknolohiyang ito. Dapat mahusay gamitin ang hybrid na drone missile nito para maging mahalaga ito. Sa kabila ng lahat ng ito,
Napakakapal pa rin ng silbi ng mga tradisyonal na missile para sa Ukraine at mukhang makakakuha pa sila ng mas marami nito. May inihahandang malaking tulong ang Sweden para sa Ukraine. At posibleng kasama rito ang delikadong Meteor missile. Alamin kung ano ang ibig naming sabihin sa pamamagitan ng panonood ng aming video tungkol sa ginagawa ng Sweden. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga pinakabago at pinakamagagandang sandata na ginagawa ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.